Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. May latest weather update po tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan nating magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at may sama ba ng panahon o bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na linggo? Yan po yung ating aalamin lahat na sabay-sabay mga kababayan dito po sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan, patuloy pa rin nakakaranas ngayon ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng shear line at northeast monsoon. Kaya asahan pa rin natin mga kababayan ang maulang panahon dahil sa pag-iral ng shear line. Dahil nga sa mga pag-ulan na dala nito ay apektado ngayon ang malaking bahagi ng Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Kasama na rin ang Nueva Vizcaya, Quirino, dito rin mga kababayan sa Isabela, Abra, kasama din ang mga lugar sa Apayao, Benguet at Mountain Province. Ang mga lugar na ito mga kababayan ko ay makakaranas ng maulap hanggang sa madilim na kaulapan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya posible din ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan. Kaya maging handa po lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga nabanggit natin na mga lugar. Sa Metro Manila naman at Ilocos Sur, kasama na din ang mga lugar sa La Union, Aurora at dito sa may area ng Pangasinan at natitirang bahagi ng bansa mga kababayan ko ay magiging maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Ang mga pag-ulan na ito mga kababayan ay dulot naman ng umiiral na localized thunderstorms. Hindi naman inaalis ang posibilidad ng mga biglaang flash flood at landslide, lalo na kung magdadala ito ng malalakas na pag-ulan. Kaya wag po natin kalilimutan mga kababayan, palagi pong magdala ng payong at maging handa po tayo palagi. Samantala, northeast monsoon naman mga kababayan ang malaking nakakaapekto ngayon sa buong Batanes dahil dito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan pagsapit din ng hapon at gabi. Samantala mga kababayan, sa mga nagtatanong po kung may bagyo ba dahil sa nararanasang maulang panahon, sa kasalukuyan mga kababayan ko, wala pa po tayong namamataan na bagyo, pero ito nga po mga kababayan, ayon po sa potential cyclone threat ng Pag-asa ay may tsansa na merong isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by next week po ng December. So yan po mga kababayan, monitor po natin yan. At kung sakali mga kababayan ko ay tatawagin itong bagyong Kerubin at yung pangalawa naman po ay bagyong Romina. Kaya patuloy po tayo magantabay dahil posible po na mabuo ito at pumasok sa ating area of responsibility. Kaya maigi pa rin po na maging handa pa rin tayo mga kababayan dahil may chance din ito makaapekto sa kalupaan ng ating bansa. Pero sa ngayon maaliwalas po at malinis ang ating area of responsibility, kaya magandang balita po ito sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya kahit na wala po tayong namomonitor na sama ng panahon o bagyo ngayon ay maigi pa rin po na alerto at handa tayo palagi mga kababayan. Lalo na po tuwing may darating na bagyo dahil alam naman po natin na mabilis po o pabago-bago ang ating panahon. Kaya itong ulat panahon ko mga kababayan ay hindi po pananakot para bilang paghahanda po. Bukas naman ay asahan pa din ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng shear line at localized thunderstorms. Kaya mabuti po yung mga dapat nating gawing paghahanda mga kababayan tuwing nakakaranas po tayo ng maulang panahon. Yan po muna ang latest weather update natin at ulat panahon ngayong araw mga kababayan. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.